Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po uling inyong lingkod, si Pastor Mike. Sa gabing ito, samahan niyo ako sa pagbubulay-bulay ng ating Word of God para sa ating Panginoon. Pero bago po tayo mag-start, aniyahan ko muna kayo na tayo ay manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa lahat ng bagay. Salamat sa pagiging tapat mo. Salamat sa pag-ibig mo. At dalangin namin sa gabing ito na kami ay bigyan mo ng protection, especially sa mga nangyayari ngayon. At kami ay hindi mo pabayaan bilang mga anak mo. Salamat po. At dalangin ko po sa gabing ito ay bigyan nyo kami ng wisdom and knowledge, buksan mo ang puso ng bawat makakapanood. At dalangin ko Lord na maramdaman, pumasok ang salita mo sa bawat buhay ng mga anak mo, ng mga kapanood sa video na ito. Maraming salamat po. Samahan mo kami, Banal na Espiritu. Sa inyo po ang papurit pa. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa gabing ito. Tayo po ay magpapalakasan. Ang topic ko po sa gabing ito ay the intentions of Christian giving. Nakatagpo na ba kayo ng isang tao na nagsasabi na alam naman ni Lord ang sitwasyon ko kaya hindi ako makapagbigay, at hindi naman ako mayaman kaya hindi ako makapagbigay ng tamang tithes sa ating church, at hindi naman ako nakaanib sa malaking church kaya wala akong pambibigay, mahirap na ang church namin. At may sinasabi pa na pag ako yumaman, ibibigay ko na yung tamang tithes kay Lord. At marami pang mga mahabang listahan na reason ng mga kapatiran kaya hindi sila makapagbigay. Well, magbigay ka man o hindi, basta tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo na bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, congratulations, magkikita-kita pa rin tayo sa langit. Ang pagbibigay ay walang koneksyon sa ating kaligtasan, pero makaka-epekto ito ng malaki sa ating pamumuhay bilang tunay na ligtas, bilang tunay na Kristiyano. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pagpapala habang nandito pa lang tayo sa lupa. Pero gusto rin ng Diyos na gamitin ka bilang katuwang sa kanyang layunin dito sa lupa para marami pang pagpapala kung tayo ay magiging matapat na nagbibigay sa ating Panginoon. Amen po. Kaya sa gabing ito, gusto kong makita natin ang tunay na intensyon ng ating pagbibigay bilang isang Kristiyano. Ano ba yung intention bilang pagbibigay sa ating gawain o sa ating church? Sa gabing ito, let me share with you the 3 intentions why Christians should give. Number 1, to follow the teaching of Jesus. Susundan natin ang katuruan o nilakaran ng ating Panginoong Hesus. Dapat maunawaan natin kung ano ba yung tinuturo ni Lord about giving. Every time na nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon, ginagawa natin ito intentionally. Nilalakaran natin ang turo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Acts 20 verse 35 ng NLT version, "And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the word of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive." Hello? Sabi ni Pablo
ako ay naging isang halimbawa kung paano ako tumulong sa mga nagsusumikap. At alalahanin natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba tayo doon? The giver is happier than receiver. Tignan niyo to, ang verse na ito. 2 Corinthians chapter 9 verse 11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us your generosity will result in thanksgiving to God. Kapag sinusunod natin ang turo ni Jesus na magbigay ng tapat, ang magiging result, you will be enriched in every way. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng sobra-sobra sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Anong purpose? So that you can be generous on every occasion. Amen. Kapag ang puso mo ay pure na sumusunod sa turo ng Panginoon, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sa lahat ng aspeto. Sabi nga sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kapag pure ang heart natin sa pagtulong, sa gawain, o sa pagbibigay, mararamdaman natin na nag-uumapaw yung bukal sa loob natin, tayo magbibigay. You will see God. Makikita mo ang Panginoon sa buhay mo. Kikilos siya sa ating buhay. Kung talagang seryoso ka, kung talagang bukal sa puso mo ang pagbibigay sa Kanya, sa Kanyang gawain. Makikita mo palagi ang kamay ng Diyos kapag tayo ay handang sumunod sa mga turo Niya. Sabi nga ni Benjamin Solomon, Ben Carson, siya ay isang neurosurgeon at scientist. Sabi niya, happiness doesn't result from what we get, but from what we give. Ang kaligayahan ay hindi bunga ng ating mga nakukuha, kundi ang kaligayahan ay nagmumula sa binibigay natin. Amen? Sa binibigay natin. Alam nyo, mas masarap yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nanghihingi. Minsan nga naiinis ka na pag nakikita ka na parang gusto ka laging hingian, gusto ka laging utangan. Alam mo kapatid, mapalad ka. Dahil ang ganda ng posisyon mo. Ang hirap nung ikaw ay nanghihingi. Ang hirap nung ikaw ay hikahos. Mahirap yung ang sitwasyon mo, ikaw yung natataranta. Ikaw yung nakikiusap na para kang tanga. Na para bang kawawang-kawawa ka. Mas masarap yung ikaw yung nagpapautang. Yung wala ka bang bayaran ka man o hindi, okay lang. At least ang ganda ng posisyon mo. Kesa naman ikaw yung nangungutang. Amen po. Diba mga kapatid? Mas masarap kung ikaw yung hindi naghihirap. Ikaw yung pinagpapaalam ni Lord dahil ikaw ay isang giver. Pangalawa po, tungkol sa intention why Christian should give. Pangalawa, to love the church. Mahalin natin ang church. Mahalin natin yung gawain natin. Alam nyo kami bilang mga pastor, nararamdaman namin yung pag naghihirap ang church. Nararamdaman namin pag may problema ang church. Minsan naiiyak na lang kami. Nag-uusap kami ng kapwa pastor. Masakit para sa amin pag ang church ay may problema. Sana maramdaman nyo rin yun. Ganon din si Lord.
nararamdaman niya, masakit din sa kanya pag may problema ang kanyang mga anak. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 25 ng NIV, "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her." Kung bride tayo, dapat mahal natin ang groom, none other than our Lord Jesus Christ. Dapat nag-effort tayo, nakikita tayo ay nagbibigay, nagbabalik dahil mahal niya tayo. Di ba pag tayo ay nanliligaw o sa asawa natin, bumibili ka ng mamahalin, something na ma-appreciate niya, something na matutuwa siya, kahit gumastos ka. Dapat ganun tayo kay Lord. Dapat ipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Kaya ka nag-i-effort, kaya ka gumagastos, kaya ka nagbibigay sa Kanya ng oras. Amen. Just as Christ loved the church. Though ang verse ng Ephesians ay para sa mag-asawa, pero binigyan din ni Apostol Pablo na dahil sa pagmamahal ni Kristo, ibinigay niya ang sarili niya para sa church, para sa simbahan. Kaya kung mauunawaan mo kung paano kahalaga ang church sa ating Panginoong Hesus, you would love the church even more. Amen? Talagang ang ating Panginoon, ang si Jesus Christ, talagang church ang number one. Sino ba yung nasa church? Tayo, kayo mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, literal na binigay niya ang buhay niya para sa church. Tayo bilang mga Kristiyano ay hindi ni-require ng Diyos na mamatay para sa church. Ang hinihingi ng Diyos ay mahalin natin ang church. Bigyan natin ng malasakit ang church. Hindi yung para tayong okay lang yan. Kaya naman yan eh. Okay lang yan. Andiyan naman si pastor. May mga supporter naman tayo. Yung mga supporters natin, mayayaman naman yan. Okay lang yan. No, hindi ganun. Dapat, isa sa paraan, may pakita natin ang pagmamahal natin sa church ay sa pamagitan ng matapat na pagbibigay natin. Amen? Lahat ng pagbibigay, lahat ng ibibigay natin ay nagpapakita na mahal natin ang church, mahal natin si Lord. Hallelujah. Mahal mo si Lord. Mahal natin si Lord. Alam nyo, bakit ba lumulutang ang barko? Bakit? Ang sagot, dahil sa law of buoyancy. Dahil sa law of buoyancy. In every action, there is equal reaction. Kaya lumulutang ang barko dahil kung gaano kabigat ang gravitation force ng barko, ganun din ang equal reaction ng buoyant force. In the same way, kung nauunawaan mo ang pagbibigay na ginawa ng Panginoong Hesus sa ating simbahan, sa ating church, magkakaroon ka ng equal reaction. Amen. Sabihin ko, gaano ka minahal ng ating Panginoon, dapat ibalik mo rin kung paano niya pinapakita sa iyo, kung paano ka niya pinapahalagahan, kung paano ka niya binibihisan, kung paano ka niya inaalagaan. Hello, dapat ipakita mo rin kay Lord. Ipakita mo rin na siya'y mahalaga. Ipakita mo rin na siya'y inaalagaan mo rin. Ipakita mo rin sa Kanya na siya ang priority mo. Amen. Minsan, mas gusto natin yung tanggap na lang tayo ng tanggap. Hindi tayo marunong magbalik. Hindi tayo marunong wala tayong konsiderasyon. Amen. Alam nyo, marami sa ating ganun na puro asa lang. Hindi niya binibigyan ng
kahalagahan o ang katwiran kasi wala pa akong trabaho. Alam nyo minsan, sa panaginip lang, yung picture lang ba, sa picture lang iniisip niya, pag ako nagkatrabaho, yung 50% o yung 40% ibibigay ko kay Lord. Masarap, di ba? Natutuwa ang Panginoon kahit sa picture pa lang, priority mo siya. Amen. Kahit sa imagination pa lang, sinasabi mo, Lord, pag ako nagkapera, ibibigay ko sa ito yung parte na to. Dapat ganun. Amen. Hindi na kailangan napilitin kang magbigay. Matatanda na tayo. Alam, dapat isipin natin ang ikalalago ng church. Dapat kusa kang magbibigay yung tapat para sa ating Panginoon. Tama? Hello? Kaya binigyan din ni Paul sa Ephesians. Sabi niya, Ephesians 5:2, live a life of love just as Christ loved us and gave Himself for us as a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Mamuhay daw tayo ng isang buhay na may pag-ibig. Yung tulad ng pag-ibig ni Kristo at pagbibigay na ginawa niya para sa atin. Dapat ganun ang gawin natin. As a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Ang tawag na Apostol Pablo sa pagbibigay na ginawa ni Kristo ay isang masamyong handog. Ganun din ang tawag ni Apostol Pablo sa mga taong tapat na nagbibigay ay masamyong handog. Parehas lang. Tignan niyo to. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 18. At the moment I have all I need, more than I need, I am generously supplied with the gifts you sent me when Epaphroditus came. They are a sweet-smelling sacrifice that pleases God well. Tingnan ninyo ang pagkapareho, ha? Ito ay pagbibigay ni Kristo dahil sa pag-ibig niya sa church. Sa Ephesians 5:2, live a life of love just as Christ loved us and gave Himself for us as a sweet-smelling offering and sacrifice to God. Ito naman ay pagbibigay natin dahil sa pag-ibig natin sa church. Sa Philippians 4:18. At the moment I have all I need, more than I need, I am generously supplied with the gift you sent me when Epaphroditus came. They are a sweet-smelling sacrifice that pleases God well. So, laging mabango, masamyong handog sa ating Panginoon. Masamyong handog. Hallelujah. Ito yung kwento to. May kwento ko tungkol sa baboy. Nakuha ko to dati sa senior pastor ko dun sa HPN. May nag-aalaga ng isang baboy. Isang inahin. So matagal na yung inahin na hindi nabubuntis. Hindi naglalandi yung inahin. 2 years na yung inahin ba, tulak na siya. Ang dami niya nang ginastos doon sa baboy. Kaya nagpray siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, ipuin mo naman yung inahin ko. Kung ito ay magkakaanak, mabubuntis, yung kalahati na magiging anak ay sa'yo. Alam niyo mga kapatid, answered prayer. Nabuntis yung baboy at nanganak ng 8. Pero alam nyo, napakalungkot dahil nagkaroon ng salot. Nasalot yung baboy niya, yung biik niya, namatay yung 4. Alam nyo yung attitude niya? Sabi niya, naku, salamat Lord, salamat po, in advance mo na yung 4, yung party mo kinuha mo na. Hello, hindi natin madadaya si Lord. Nagiging magulang tayo pagdating sa pagbibigay. Amen.
nagiging magulang tayo. Pangatlo, sa intention why Christian should give. Number 3, to allow God to love us more. Nahayaan natin, i-allow natin si God na mahalin tayo ng todo. Hayaan natin si Lord na matuwa sa atin dahil sa ginagawa natin para sa Kanya. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's loves a cheerful giver. Napakasarap. Ang sarap tapikin ang katabi mo. Cheerful giver ka ba? Maging cheerful giver ka, sabi ni Lord. Diba? The moment na nagiging matapat tayo sa pagbibigay sa Diyos, the moment na nagbibigay tayo ng hindi napipilitan, the moment na tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon, the moment na nagbibigay tayo ng may kasamang saya, pinuposisyon natin ang ating sarili para lalo tayong mahalin ang ating Panginoon. Amen po. Dahil sa tuwing gumagawa tayo ng bagay na nag-e-effort tayo para sa ating Panginoon, mas lalo tayong mamahalin ng ating Panginoon. Sabi nga sa John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. Kung sino raw yung magmamahal sa kay Lord ay susunod sa kanyang katuruan, at ang kanyang ama ay mamahalin din siya, and we will come to them and make our home with them. Kung susundin pala natin ang turo ng Panginoong Hesus, kasama na dyan ang tapat na pagbibigay sa gawain, yung tahanan natin, yung tahanan ng Diyos ay magiging tahanan natin. Amen. So napakasarap. Tingnan nyo to. There are two kinds of people in the world. Isang givers and takers. The takers may eat better, but the givers sleep better. Kita nyo, ang ganda, di ba? Nakakatulog ka ng maayos. Alam mo, bahala na si Lord sa pangangailangan mo bukas kung ikaw ay giver. Amen po. So, sa buhay natin, kung tayo ay giver, kung tayo ay bukas palad na nagbibigay sa Kanya, wala nang dahilan para hindi ka pagpalain ng ating Panginoon. Wala nang dahilan para hindi maganda ang buhay mo. Kung ikaw ay nagmamalasakit sa gawain sa church, kung ikaw ay nagbibigay ng maayos sa church, kung ikaw ay sumusuporta, tumutulong sa mga problema, nung ikaw ba ay taas kamay kaagad na, sige, akin yung parte na yan, sige, ambag ko tong ako na yung 500, ako na yan, pledge ko na yan. So napakabuti mo, lalo kang napakabuti sa paningin ng ating Panginoon. Amen po. So sa pagbibigay, totoo lang, wala naman tayong pag-aari eh. Yung mga sasakyan mo, kahit may titulo mo yan, meron naka ORCR sa pangalan mo, hindi sa'yo yan. Kay Lord galing yan. Matuto tayong magbalik sa Kanya. Yung bahay mo may title, sa'yo nakapangalan, hindi sa'yo yan. Hindi tayo taga rito. Sabi nga sa Philippians 3:20, we are citizen in heaven. Hindi tayo taga lupa. Malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya dapat gawin na natin yung mga bagay na ikalulugod ng ating Panginoon. Bago ako magtapos, meron akong quotation. Sabi ni Dr. John MacArthur, God made all of His creation to give. He made the sun
Ano ba yung makukuha natin sa sun? Init, liwanag, vitamin D. The moon. Ano ba binibigay ng moon? Liwanag sa dilim. Sa pagdating ng gabi, siya nagbibigay ng liwanag sa atin. The stars. Ano ba yung tulong ng stars sa atin? Nagbibigay ng oras, ng kalendaryo, ng taon. Ng clouds. Ang clouds nagbibigay sa atin ng lilim, ng ulan. Lahat may balik. Ng earth. Ano yung binibigay ng earth? Ang tulong sa atin. Siya ay nagbibigay buhay sa mga living things. Ang plants, siya ay nagbibigay ng pagkain sa atin, ng oxygen. Ano pa? Ang sabi ni John MacArthur, he also designed his supreme creation, man to give. Ikaw yon at ako. Ginawa tayo para magbigay. Kaya kapag natupad ang pagdidisenyo ng Diyos sa iyo, ang pagiging giver, napapangiti si Lord dahil ginaganap ang plano sa buhay mo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Balikan natin yung pinag-aralan natin, yung the 3 intentions why Christians should give. Number 1, to follow the teaching of Jesus. Sundan natin yung katuruan, yung tinuturo ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, to love the church. Mahalin natin yung church natin, yung gawain natin, yung ministry natin. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng kung ano yung kaya mong ibigay. Pangatlo, to allow God to love us more. Na bigyan natin ng, hayaan natin si Lord, i-allow natin siya na mahalin niya tayo ng todo. Amen. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Pero bago tayo matapos, tayo may manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa pag-ibig mo. Salamat sa salita mo. Salamat sa natutunan namin sa gabing ito. Kung bakit intention namin na kailangan matuto kami na ang mga Christian ay magbigay, maging bukas palad sa kapwa, maging bukas palad sa church, maging bukas palad sa pagtulong sa mga gawain. Marunong ka mag-pledge, marunong ka mag-tithes, marunong ka mag-offering. Lahat ng yan, salamat Lord, dahil pinapakita mo sa amin yung aral na yan. Hindi lang 10%, more than 10%, kung talagang mahal mo ang ating Panginoon, ibibigay mo sa Kanya, sa ating gawain, sa gawain ni Lord, kung saan nandun lahat ng kaluluwa na dinadala, na pinapakain ng salita ng Diyos, na ginagamit to expansion the kingdom of God. Hallelujah. Panginoon, salamat Lord sa binigay mong salita na amin pong gagamitin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa mga nakikinig. Salamat sa mga makakapanood ng video na to. At pagpapalain mo ang lahat ng mga makaka-absorb ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Bless us, O Lord. Bless mo lahat ng makakapanood ng video na to. At dalangin ko, Lord, magiging maayos ang buhay namin. Magiging maayos ang relasyon namin para sa iyo. Kung susundin namin ang iyong mga salita, ang iyong command. Hallelujah. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu. We bring back to you, Lord, all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. To God be all the glory.